lang ating first service. Tayo po ay umawit. Kunin po natin ang ating hymnals at buksan sa page 43, page 40, there's power in the blood, page 43. Amen. There's power in the blood, page 46. Say amen po. Ready na pong lahat? Amen. Amen. Nawala po ba yung Bluetooth? There's power in the blood. Ay, ayun na. Ay, may nakakonect po po. Na-disconnect po dito. Ayun na kayo po. Connect on. Connected na. There's power in the blood. On the first, ready, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe in the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a blessing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost in this life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you deserve it for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Tayo pa sa mandaling manalangin. Father in heaven, thank you po sa magandang araw nito. Salamat po dahil pinag-ipon-tipon niyo po kumali para makapaginig sila at makapag-aral. Panginoon, gabay niyo po ang aming preacher, si Brother Edwin, bigyan niyo po siya ng tapang knowledge and wisdom sa pagbabagay ng salita. At Panginoon, alisin niyo po ang mga gumugulo sa aming isipan at pagawaran niyo po yung isang pagkakasala. Ingatan niyo po rin, Panginoon, ang mga kapatid namin na pupunta rito at ang mga isa namin pupunta rito sila. In Jesus' name pray, Amen. So, tayo po yung muling umawit. Buksan po natin ang ating hymna sa page 82. Page 82, Mansion over the Hilltop, page 82.
Mansion over the hilltop, page 82. Mansion over the hilltop. Say amen po, ready na po lahat? Amen. On the first, ready, sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the rising sun shine, I wanna go down the silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never move under, but walk on streets that are purest gold. Honestly. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my beloved soul. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. On the last. Jolting me poor or deserted or lonely, I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a urban abroad. I've got a mansion just over the hilltop in the bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never wander, but walk on streets that are purest gold. Amen. So ngayon po ay tawagin po si Brother Win para sa reports. Thank you very much po. Kahapon po, galing tayo ng plaza at nagkaroon tayo ng song winning marathon at nagkaroon tayo ng 38 salvation. So 6 soul winners and 38 salvation at isang babaeng nang mapak sa atin dun sa part. Ano? So, kailan yun? Ganyan talaga ang buhay. So, magbibigay lang ako rito ng update at ng isang report patungkol po sa month ng October. Ngayon pong month ng October, nung unang linggo ng October, meron ho tayong tawag dito, tatlong salvation lang
no October 6, siguro dahil maulan at marami talagang nangyayari. Noong October 20, October 30, nagkaroon tayo ng 20 salvation. October 20, meron tayong 29 salvation. October 27, meron tayong 49 salvation. So ang kabuuan po ng salvation natin for the month of October is 101 salvations. Pero meron tayong 16 schools na napuntahan para mangaral ng salita ng Diyos at hindi natin alam kung ilan yung eksaktong bilang ng mga nasi, kung meron bang 2,000 mahigit or 3,000 ba mahigit ang nakarinig. Pero gayon pa man, salamat po sa pagkakataon na nagkameron tayo ng pagkakataon na mangaral ng salita ng Diyos sa mga schools. So, this Saturday, i-update ko kayo kung tuloy tayo sa Sorsogon trip, sa Sorsogon City. At, ano pa ba? Magkakaroon tayo mamaya ng soul winning ulit dito lang tayo sa may Bacolod. Magkakaroon din tayo ng konting feeding program din para maturuan yung mga bata. At ano pa ba? May nakalimutan ba ako na sabihin dito? Wina-welcome natin ang ating visitor, si Ma'am Rona May. Tama, hindi na ako nagkamali ha. Baka sabihin nyo, nagkamali ako kay Ma'am Rona May. Welcome po sa Verity Baptist Church. Taga saan po kayo, Ma'am? Sa Taysan din yun, di ba? Sa may Taysan din. Okay, so welcome po sa Verity Baptist Church. First time nyo po rito sa Tabaco? Amen. So salamat po sa bawat isa na narito. Kahapon, birthday ni Sister Yana. Mamaya pagdating niya ay batiin niyo po siya ng happy birthday. At Ma'am Rona, may na kayo? May Bible na kayo? Nabigyan mo na siya ng Bible? Talaga. Okay. So ngayon tayo ay umawit muli. Brother Mark, pawit ka. So tayo po ay muling umawit. Kunin po natin ang ating hymnals at buksan sa page 7. Page 7. Standing on the Promises. Page 7. Standing on the promises of Christ my King through eternal ages, let His praises ring. Say amen po kung ready na po lahat. Amen. Standing on the promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God. On a second. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of God and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. On the third. Standing on the promises of Christ my Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. On the last.
standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. So, tawag ko pa ang ating scripture reader at ready pa na din ang ating tayo. Okay po ang tapos sa tayong Biblia at magdikti po sa the book of Daniel. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. So sa Daniel chapter 3 po, mapun po kita sa verse 13. Daniel chapter 3 verse 13. Please say amen if you are there. Okay, Daniel chapter 3 verse 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought this man before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve any gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men are bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of burning fiery furnace. Therefore, because of the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished.
and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Salamat, Brother Preps. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this morning. Pray, Father, na tulungan po muli kami, patubayan niyo po kami, O Diyos, na manuwanan niyo salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng tamang puso na makinig niyo salita. Dalayan po namin, O Diyos, na muli niyo kami patatagin at gawa po ay makatulong to sa bawat isa. Dalayan po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa na nandito. At narito muli tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Nung nakaraan, galing tayo sa Daniel chapter number 2. Ngayon po ay tayo po ay nasa Daniel chapter number 3. So kung ating pong mababalikan, sa chapter number 1, chapter number 2, ay in-emphasize po ang character po ni Daniel. Pero po sa chapter number 3, makikita ho natin dito na mas in-emphasize yung tatlong kaibigan ni Daniel. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Itong tatlo na ito, bali 4 sila, at siguro marami pa sila ibang mga kasama. Sila ay binihag papuntang Babylonia, at sila ay ginawang tagapamahala sa hari. At sa kabila ng mga pagdukot sa kanila at pagdala sa kanila sa Babylonia, at pagkakabihag sa kanila ay naglingkod pa rin sila ng tapat kay Haring Nebuchadnezzar, at naging magandang patotoo pa rin sila kahit paano. Sa verse number 1, simulan na natin ang verse number 1, ito po ay kwento ng tatlong magkakaibigan na si Shadrach, Meshach, and Abednego. At marahil, sa tingin ko lang at hindi ako sigurado, ay wala sa pangyayari na ito si Daniel. Kung nandito man si Daniel, naniniwala ako na hindi siya lumuhod doon sa estatwang ginawa ni King Nebuchadnezzar. At napag-initan lang siguro yung tatlo dahil si Daniel ay isa sa mga may mataas na posisyon doon. Baka gano'n, kung nandun man si Daniel. Pero sa tingin ko, wala doon si Daniel. Sa verse number 1, sundan ninyo, Daniel chapter number 1, look at verse number 1. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold. So gumawa siya ng isang image na ginto, whose height was 3 cubits. So sa tingin ko, merong 100 meters ito. Medyo malaki itong statwa na ginawa ni Nebuchadnezzar. Siguro baka kasi taas itong rooftop natin. Hindi ako sure ha, kasi sa mga kwenta-kwentahan ng mga sukat ng araw, hindi ko makuha yung pinakang sukat ng cubics ng araw na doon sa Babylonia. And the breadth thereof 6
cubic, siguro ang lapat niya, meron 10 feet, hindi rin ako sigurado ron. He set it up in the plain of Dora in the province of Babylon. So ang pangyayari dito, itong si King Nebuchadnezzar, gumawa siya ng isang statwa o sa isang imahe o isang ribulto na mataas, na may 100 meters siguro ang taas, at malapat na 10 feet ang kanyang taas. Ano? At siguro na-imagine ko, baka ito ay payat na estatwa na matangkad. Ano? At ito ay hindi lang basta isang estatwa na gawa sa kahoy, kundi ito'y gawa rin sa ginto. Kung babalikan ninyo, yung mga pinag-aralan natin nung araw na itong si Nebuchadnezzar ay nanaginip at nakapanaginip siya ng isang estatwa na sinabi ni Daniel yung ibig sabihin. Ang estatwang nakita mo ay isang ginto ang kanyang ulo, yung kanyang breast, saka yung arms niya ay silver, yung kanyang belly ay brass, at saka yung kanyang legs ay iron, at saka yung kanyang paa ay iron and clay. So iba't ibang klase ng metal o yung estatwa na nakita niya doon sa kanyang panaginip. At ang sabi ni Daniel, yung ulo doon na ginto, ikaw yun. Ano? May darating na isang kaharian na mas malakas sa iyo at tatalo sa iyo, at yung tumalo sa iyo, may darating pa na ibang kaharian na tatalo doon hanggang pumunta rin sa pang-apat at sinabi natin na ito ang Roman Empire. Ano? Pero hindi mo maintindihan to si King Nebuchadnezzar, gumawa siya ng isang estatwa na kung saan ay gawa lahat sa ginto. Ano? Siguro gusto niya ipakita na walang tatalo sa akin. Hindi totoo na merong bansa na darating para ako ay talunin at yung tumalo sa akin ay tatalunin pa ng isa pang darating na bansa. So talagang naging weird itong pangyayaring ito. Ganun talaga kapag ang isang tao gumagawa ng isang paniniwala o ng isang practices na wala sa Bible, talagang napaka-weird. Naalala ko yung nakausap ko kahapon, sinabi niya na siya raw ay pupunta sa langit dahil nagbabasa siya ng Bible, dahil daw siya ay born again. Pero hindi naman biblical yun. Wala sa Bible na pag meron kang church na inaatinan, ikaw ay nagbabasa ng Bible, pupunta ka na ng langit. Maganda may church, maganda nagbabasa ng Bible, pero hindi ito yung daan upang ikay mapunta ng langit. Tanging pananalig lang sa ating Panginoong Jesus. Verse 2, Then Nebuchadnezzar, the king, sent to gather together the princes, governor, and captain, and judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar, the king, had set up. No, so pinatawag niya lahat ng staff doon sa palasyo, yung mga princes, governors, yung mga namamahala ron, yung mga kapitan, yung mga sundalo, pati yung mga rulers doon, yung mga counselor. Nagkameron ng dedication doon sa estatwa. Parang opening yata to, baka meron pang salo-salo, baka meron pang kainan, di ko alam. Then the princes, the governors, and the captain, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, lahat ng mga naglilingkod sa palasyo, pinatawag, were gathered together to the dedication of the image that Nebuchadnezzar, the king, had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. So lahat ng mga staff doon sa palasyo, nakatayo sila sa harapan ng ribulto na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Sabi rito, image of gold. Hindi sinabing hindi ito isang tore na merong pyramid sa ulo. So, yun ang stand ko. Alam ko, image talaga ito. 3D ang pagkakagawa rito. Punta kayo ng Psalms 115. Psalms 115. Psalms 115. By the way, babasahin ko rin pala verse 4. Ipitin nyo lang yan, tapos punta kayo ng Psalms 115. Babasahin ko verse 4. Then an Herod cried aloud, To you it is commanded of people, nation, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So ganito ang gusto mangyari ni King Nebuchadnezzar, dahil meron silang malaking pagsasalo-salo, merong dedication na magaganap doon sa isang estatwa na ginawa ni King Nebuchadnezzar, merong mga musician, merong mga gumagamit ng iba't ibang mga instrumento, at ito yung gusto niyang mangyari. Pag narinig niyo lahat ng tugtog, lahat ng uri ng music na meron tayo, music instrument, di ko alam kung meron dong, yung ginagamit mong music dong, yung kalimba, may gitara ba sila, hindi ko alam kung anong mga music instrument, di na ako familiar dito sa mga nabanggit. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, pag napakinggan nyo itong mga music instrument na ito, yuyukod kayo at sasamba kayo doon sa isang estatwa na ginawa ko.
So kung makikita ninyo rito sa kwento, hindi sumamba si Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? Punta kayo ng Psalms 115, verse number 4. I read for you Exodus 20, verse number 1. And God spake all these words, saying, I am the Lord God, thy God, have brought thee out of the land of Egypt, house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children up to the third and fourth generation of them that hate me. Sa 10 Commandments, at isa sa mga 10 Commandments, huwag kang gagawa ng ribulto upang yan ay sambahin. Wala tayong ribulto rito, wala tayong imahe rito, hindi natin ginagawa yung ginagawa ng Catholic Church kasi basic na basic at sinasabi ng Bible na huwag kayong sasamba. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung doktrina nila na pwede silang gumawa ng imahe at kanilang sasambahin, kanilang dadasalan. Pero kung babasahin nyo ang Bible, against doon ang Bible. Sinong paniniwalaan nyo? Yung sinasabi ng kanilang mga religious leader na okay lang to, wala namang problema. Doon nga sa The Ark of Covenant, merong dalawang ang cherubim doon. Kaya okay lang gumawa ng imahe para sambahin. Wala kayong mababasa sa Bible na yung dalawang cherubim ay sinamba ng mga Israelita. Never nilang tinirikan ng kandila o binigyan ng bulaklak o pinahida ng mga panyo-panyo para ipunas-punas sa kanilang mga karamdaman. Walang ganong practices sa Bible. Pag bawal, bawal. Ang sabi ng 1 John 5:21, little children, keep yourself from idol. Amen. So ayaw ng Diyos na sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sana kung kayo'y nagdarasal pa kay Mary, tigilan nyo na. Sana kung nagdarasal, hindi naman si Mary ay napakabuting tao. Hindi dapat siya bastusin dahil siya ay nagdalag tao sa ating Panginoong Kristo. Pero hindi rin naman dapat siya kailangang sambahin sapagkat siya'y tao rin kagaya natin. Ang sambahin natin ay ang Panginoon. Ang sabi ng Psalms 115, look at verse number 4. Verse number 4, their idols are silver and gold. Ang kanila raw, Diyos-Diyosan ay gawa sa silver at gold. The work of men's hands, ginawa ng kamay. Hindi naman yung bumaksak dyan na parang bulalakaw na automatic, meron agad itsura. Ginawa yan ng tao. They have mouths, but they speak not. Sila raw may bibig, pero hindi sila nagsasalita. Eyes have they, but they see not. Meron silang mata, pero hindi sila nakakakita. They have ears, but they hear not. Hindi sila nakakarinig. Noses have they, but they smell not. Meron silang ilong, pero hindi sila nakakamoy. They have hands, but they handle not. Hindi sila nakakahawak. Feet have they, but they walk not. Hindi raw sila, may mga paa sila, pero hindi sila nakakalakad. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. So sabi rito ng Bible, meron silang kamay, meron silang ilong, meron silang mata, pero hindi nila nagagamit yun. Kasi gawa lang yan ng tao. Bakit ka magdarasal doon sa isang imahe na wala namang buhay? Bakit ka magdarasal at magtitiwala ng kaligtasan doon sa isang kahoy, sa isang ribulto na pinagbabawal nga ng Diyos na sambahin? So hindi natin gagawin yan dito. So wala akong time para emphasize. Punta kayo ng Daniel chapter number 3. Balik kayo ng Daniel. Daniel chapter number 3. Ano nangyari dito? Verse number 6, tumanggi si Shadrach, Meshach, and Abednego na sumamba doon sa Diyos-Diyosan. Pagdating sa verse number 7, so sabi rito ni King Nebuchadnezzar, sabi rito, kapag narinig nyo yung mga music instrument, sasamba na kayo. Sa verse number 6, sabi rito ni King Nebuchadnezzar, na kapag hindi kayo sumamba, ay iahagis kayo doon sa hornong nagliliyab. Yun ang kaparusahan ni King Nebuchadnezzar doon sa mga taong hindi susunod doon sa kanyang pinag-uutos. At sabi ko nga sa inyo, tumanggi rito si Shadrach, Meshach, and Abednego, mamaya makikita natin. Punta kayo ng Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. Sorry shortcut ko na lang for the sake of time. Punta kayo ng Acts chapter number 5. Look at verse 29. Acts 5:29, I read for 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
So kung napapansin ninyo rito sa talatang binasa ko, kahit sino, kahit ano, pwedeng gamitin ng diablo o ng demonyo para ikaw ay lumabag sa salita ng Diyos. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego, alam nilang mali ang sumamba sa Diyos-Diyosan, pero utos ng hari yon at sa kabila ng yon ay hindi na niya ginawa ito. Kahit sino pwedeng gamitin ng diablo upang ikaw ay tuksuin na lumabag sa pinag-uutos ng salita ng Diyos. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng katrabaho mo, pwedeng kakilala mo, pwedeng kasama mo sa bahay, pwedeng kahit sino pwedeng gamitin ng diablo upang nang sa ganon ay lumabag ka sa pinag-uutos ng Diyos. Sa pagkakataon ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ang ginamit ng diablo upang sila'y lumabag sa pinag-uutos ng Diyos ay si King Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. At ito yung tanong sa bawat isa sa atin. Kung tayo ang nasa sitwasyon ni Shadrach, Meshach, and Abednego, gagayahin ba natin sila na maninindigan tayo sa katotohanan? Maninindigan tayo kung ano yung pinakanturo ng Biblia at wala tayong pakialam kahit tayo ay hulog sa horno na nagliliyap o kung tayo man ay patayin. Siguro yung mga tao madaling magsalita na, ako'y maninindigan. Hindi ako susunod sa pinag-uutos ng diablo o sa pinag-uutos na lumabag ako sa salita ng Diyos. Pero minsan kapag ang kapalit na buhay mo, hindi ko alam kung tatayo ka pa ba o hindi. Pero sina Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit buhay nila ang kapalit, ay nanindigan pa rin sila ang hindi pwede ay hindi pwede. Kung ano ang sabi ng Diyos, yun ang gagawin namin. Kung ano ang pinag-uutos, yun ang tatayuan namin. Ang sabi ng Acts 5:29, nang si Pedro at saka si Juan ay pinagbawalan ng mangaral ng Ebanghelyo, pinagbawalan sila ng mga namumuno sa Jerusalem na huwag na kayong mangaral patungkol kay Kristo. Ang sabi ni Peter at saka ni Juan, then Peter and the other apostle answered, we ought to obey God rather than men. Masusundin namin ang aming Diyos kaysa sa tao. At sana ito yung prinsipyo natin na kapag inuutusan ka mag-rosaryo at alam mong bawal ito, ay hindi ka susunod because we ought to obey God rather than men. Pag hindi ka sumama sa amin, pag hindi ka nakasalamuha sa amin, pwedeng matanggalan ka ng baon, pwedeng mawalan ka ng allowance, pwedeng mawalan ka ng scholar, o pwedeng matanggal ka sa trabaho, pwedeng magalit yung kaibigan mo, o pwedeng magalit din yung crush mo, o kung sino-sino man. Pero ang sabi mo, we ought to obey God rather than men. Kung ano ang sabi ng Bible, yun ang tatayuan namin. At hindi ko alam kung dumating yung pagkakataon na ikaw ay persecute ng tatay mo o persecute ka ng kahit sino. Ako, nakaranas ako ng persecution. Binubugbog ako, binabato ako ng bangko, pero nanindigan pa rin. At hindi ko alam, kapatid, kung ikaw ay lalagay sa ganitong sitwasyon at sasabihin mo, we ought to obey God rather than man. Mananambahan pa rin ako, magbabasa pa rin ako ng Bible, magso-soul winning pa rin ako. Hindi ako sasamba sa mga ribulto. Naintindihan ninyo? Balik kayo ng Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3. Look at verse number 8. Verse number 8, wherefore at that time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. Sino to? Sino Shadrach, Meshach, and Abednego? May mga pumunta kay King Nebuchadnezzar ng mga sumbongero. Hindi ko alam kung nakaranas na rin kayo ng ganito sa school ninyo na tila may nagawa kayo na hindi gusto ng mga klase nyo, pumunta agad sa teacher nila para sumipsip at sasabihin, uy, alam mo ba si ganito, yung estudyante mo, hindi niya sinusunod yung pinag-uutos. May mga sumpungero, di ba? At ganito yung nangyari dito kanda sa Shadrach, Meshach, and Abednego. May mga Chaldeans na lumapit kay King Nebuchadnezzar at tila nakalimutan na nila yung kabayanihan ng apat na ito na sana'y papatayin sila dahil hindi nila masabi yung interpretation ng dream. Pero ang problema, sa kabila ng ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego, dito sa mga taong ito, ay sila pa yung nanguna nagsumbong kay King Nebuchadnezzar na merong taong hindi sumusunod sa pinag-uustos mo. Sila ay sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga sumbongero. Ano sabi rito? Verse number 9, they speak and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever.
Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and kinds of music shall fall down to worship the golden image, and whoso falleth not down to worship, he shall be cast into the midst of the burning furnace. There are certain Jews, merong mga ilang mga Hudyo, whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach and Meshach and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Yung iyong sinabi na sasambaing ribulto, hindi nila sinasamba. Hindi man lang sila lumuhod. Isang magandang testimony ito, bagamat sa iba, negative ito, pero napakagandang testimony nito na meron tatlong magkakaibigan doon sa Babylonia. Actually, apat pala sila. May mga apat na magkakaibigan doon sa Babylonia ang naninindigan kung ano yung tinuro sa amin ng aming mga ninuno patungkol sa salita ng Diyos, yun yung tatayuan namin. Hindi sila sumamba doon sa ribulto na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Verse 13. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. They brought this man before the king. Nagalit ito si King Nebuchadnezzar. Pakidala nga yung tatlo na yan. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo yun? Sina Shadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan sila. At ang sabi rito, verse number 14, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true? Sabi ni King Nebuchadnezzar doon sa tatlo, totoo ba? Medyo challenging ito, no? Na ikaw ay naninindigan at tatanungin ka na ng taong nag-aakusa sa iyo na, totoo ba? O ikaw yung tao magdi-deny, o ikaw yung tao natatanggi na, uy, wala akong sinasabi ha? Uy, wala akong sinasabing masamang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ha? Hindi ako ganun ha? Hindi ko alam kung ikaw yung tao na kayang manindigan na hindi kagaya ni Pedro nang tinanong siya ng mga tao na, kilala mo ba si Jesus? Di ba kasama ka ni Jesus? Sumpaman, di ko kilala ang tao na yan hanggang 3 beses, hanggang tumitilaw ang manok dahil 3 beses niya pinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Sana ikaw yung tao na pag tinanong ka kung totoo ba to o hindi, maninindigan ka at sasabihin mong, oo, hindi ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo, ito yung sabi ng Bible. Oo, naniniwala kong si Kristo ay Diyos at tao. Oo, naniniwala ko na ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Ang sabi ng verse 15, Now if ye be ready, so binigyan sila ng second chance dito ni King Nebuchadnezzar. So binibigyan ko kayo ng pagkakataon, Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of a cornet, flute, and harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, ye shall cast the same hour into the midst of the burning furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Binibigyan ko yun ng pagkakataon. Pag narinig nyo ulit, yung mga music instrument, sasamba kayo sa Diyos na ginawa ko. At sigurado ako na walang Diyos na tutulong sa inyo. Itong si Nebuchadnezzar, kabila ng tulong ng tatlo na ito sa kanya, dahil na naginip siya at di siya mapakali, kasama itong tatlo na ito, pero ganito pa yung inasal niya. At may kasama pang panlalait. Walang tutulong sa inyo na kahit sinong Diyos. Pag initya ko kayo sa hornong nagliliyab. Verse number 16, Shadrach, Meshach, and Abednego, answering and said to the king. Gusto ko itong sinabi rito ni Shadrach, Meshach, and Abednego, We are not careful to answer thee in this matter. Wala nang dapat kaming sabihin sa iyo. Wala na kami sasabihin sa iyo kung ano yung sinasabi mo na ganyan, kung ano yung akusasyon nila, yun talaga yung tinatayuan namin. Maninindigan kami. Verse number 17, It is be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Napakaganda ng sinabi rito ni Shadrach, Meshach, and Abednego, iitya mo man kami diyan, sa hornong nagliliyap na yan. Hindi ko alam kung bakit sila may hornong napakalaki at doon sila nagsusunog. Hindi ko alam kung saan nila ginagamit yan. Baka nagliliksyon ba sila ng kung ano-ano. Basta meron silang malaking horno. At ang sabi nila, tutulungan kami ng aming Diyos. Ililigtas kami ng aming Diyos.
Verse number 18, but if not, be known unto thee, O king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Ang sabi rito ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Kapatid, ito yung tanong ko, hanggang saan ka maninintigan? Okay? Naniniwala ka na tutulungan ka ng Diyos? Amen. Pero paano kung hindi ka tulungan? Paano kung hindi sagutin yung panalangin mo? Paano kung yung pinapanalangin mo na ingatan ka ay hindi ka iningatan? Paano kung hindi pinagaling yung anak mo? Paano kung nagkasakit ka, na-aksidente ka, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng taong gagabay sa'yo? Paano kung hindi ka tinulungan ng Diyos? Maglilingkod ka pa rin ba? Pero sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kung hindi mo kami tulungan, hindi pa rin kami maglilingkod dyan sa ribultong ginawa mo. Maninindigan pa rin kami. Alam nyo, itong aral na ito para sa atin, na kahit anong mangyari, sana magsisimba ka pa rin. Na sana kahit hindi ka sinasabi nila na, napakamalas mo naman, sana totoo nga, kung hindi ka nga naman talaga sineswerte, sabihin na natin yung ganung terminology, sana nagpapatuloy ka pa rin. Hindi ka pa rin babalik doon sa malaking simbahan na pinanggalingan mo. Sana hindi ka na babalik doon sa mga barkada na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Sana hindi yan maging dahilan na porque hindi ka tinulungan, ay babalik ka na lang sa dati mong gawain na kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit hindi kami tulungan ng Diyos namin, masunog man kami dyan sa horno na yan, maglilingkod pa rin kami sa Diyos. Kahit anong mangyari. Alam nyo, may mga tao na dumating lang yung hindi maganda sa kanilang buhay, hindi na nagpatuloy. Alam nyo, nagkasakit lang, namatayan lang, nawalan lang ng minamahal, hindi lang sinagot yung panalangin nila, hindi na, ayaw na, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagpe-pray. Sana tayo yung Kristiyano na kahit anong mangyari, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Verse number 19. Nagalit dito si King Nebuchadnezzar and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was not to be heated. Lalo siya nagalit. Kaya yung horno, mas lalo niyong painitin. Mas lalo niyong paapuyin. Ano? Kung 7 times na nilang pinainit. At ang sabi rito, inutos din ni King Nebuchadnezzar na itali itong tatlo na ito, saka sila hinulog dun sa horno. Therefore, because the king's commandment was urgent, the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach and Meshach and Abednego. Sa sobrang init ng horno, pati yung mga nagdadala kay kina Shadrach, Meshach and Abednego, nasunog din sila. Pati sila nadamay. Grabe itong tatlong ito, nadamay pa, no? And then nasabi rito, and these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning furnace. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselor, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. Hinulog nila sina Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa horno nagliliyab, at patunay na delikado nga yung pinaghulugan nila, pati yung mga kasama nila ay nahulog din at nasunog. Ano? At ang sabi rito ni King Nebuchadnezzar, namangha siya, astonished, and rose up in his haste. Bigla siyang tumindig. Nagulat siya. Bakit anong nangyari? Nagtanong siya rin sa kasama niya na, di ba hinulog natin 3? Sabi nila, 3 nga. Verse number 25. He answered and said, lo, I see 4 men loose. 3 yung hinulog natin, pero ang nakikita ko at naaaninag ko ay 4 na mga tao. At ang sabi rito, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Yung isa na nilalang na nakikita ko ay kagaya ng anak ng Diyos. Sa ibang translation, hindi nila ginamit yung capital S, tapos small O-N. Ang nilalagay nilang Son of God dito ay small S-O-N, na gusto nilang palabasin
na ang nakita ni King Nebuchadnezzar at ang nagligtas kay na Shadrach, Meshach, and Abednego ay mga Diyos-Diyosan lamang. O isa sa mga pinaniniwalaan ni King Nebuchadnezzar na mga Diyos. Pero ang sabi ng King James Version, Son of God. capital S-O-N, capital G-O-D. Sino itong Son of God na ito? In the Old Testament, ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang Old Testament appearance ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi totoo yung sinasabi nila na lumabas lang ang Panginoon ng New Testament nung pinanganak siya ni Mary. Hindi, kahit ng Old Testament, andun na ang ating Panginoong Jesucristo at kasama sila ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nasunod yung kanilang mga damit. Look at verse number 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mount of the burning pearly furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you serve the Most High God. Kanina, nilalait niya itong tatlo na ito na walang tutulong sa inyo kahit sino man Diyos. Ngayon, tinatawag niya itong tatlong ito na ye servants of the Most High God. Come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego come forth of the midst of the fire. Itong tatlong ito, umalis sila rin sa apoy ng buhay. At lumapit sila kay King Nebuchadnezzar, the princes, governors, and captain, the king, counselor being gathered together. So these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of the fire has passed on them. Nakita nila na itong tatlong na ito, hindi man lang sila nagalusan, wala man lang nasunog sa kanila, kahit yung damit nila, hindi man lang nangamoy usok o naging amoy apoy, di ba? Pag kayo nagsasampay, tapos may nagsiga yung kapitbahay ninyo, dali-dali yung kinukuha kasi mga amoy. Ano naman to, alam na may sinampay ako, bigla na lang magsisiga diyan. Pero sa Shadrach, Meshach, and Abednego, wala man lang nangamoy sa kanilang mga damit na apoy. Verse 28, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servant and trust in him. And they changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. Verse 29, Therefore I make a decree that every people, nation, and language will speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after the sword. After na masaksihan ni King Nebuchadnezzar yung ginawa ng Panginoon sa tatlong ito, after na maligtas itong tatlong ito, after na makita niya ang Son of God, makinig din mabuti sa akin, naniwala siya na yung tumulong kay Shadrach, Meshach, and Abednego, yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran, yung dahilan kung bakit hindi nila sinasamba yung statwa na ginawa ni King Nebuchadnezzar, ay yun pala yung totoong Diyos na sinasamba ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kundi ang Diyos ng Biblia. Naintindihan niyo mga kapatid, dahil merong tatlong magkakaibigan na nanindigan sa katotohanan, nasaksihan ng marami na yung kanilang sinasamba ay totoo. Paano sila maniniwalang totoo nga yung sinasamba mo kung hindi ka marunong manindigan? Ay, Kristiyano ko pala, akala ko, iglesia ka kasi may hawak ka rin sigarilyo. Ay, Kristiyano ka pala, hindi ako makapaniwala na Kristiyano ka pala. Nagbabasa ka pala ng Bible, hindi ko nakikita. Alam niyo, dahil meron taong nanindigan, ang hindi pwede ay hindi pwede. Kung ano yung tama, yun lang ang tatayuan namin. Kung ano yung sabi ng Bible, yun lang yung tatayuan namin. Wala kaming ibang gagawin na mga ibang bagay. Kung wala sa Bible, hindi namin paniniwalaan dahil may tatlong nanindigan, may mga taong naniwala. Alam niyo yan? Napakagandang araw ito mga kapatid. Verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. After ng mga bagay na yon, mas lalo silang pinromote ng hari. After na makita ni King Nebuchadnezzar ang katapatan ng tatlong ito, ay sila ay lalo pa silang tinaas sa kanilang posisyon. Tapos na tayo. Ano ang mga makikita natin dito mga kapatid? Makikita natin dito mga kapatid ay katapatan at pagtitiwala. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego, naging matapat sila sa Diyos, nanindigan sila,
At isa pa, nagtiwala sila sa Diyos, na kaya silang tulungan ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah 26 verse 3, hindi ko na kailangan pumunta ron for the sake of time, Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Nagtiwala sila sa Diyos, so kaya tayo mga kapatid, magtiwala rin tayo sa Diyos. Bakit ka matatakot mag-soul winning? Bakit ka kakabahan? Kung alam mong naandun yung patnubay ng Panginoon. Bakit ka matatakot kung kani-kaninong tao na manindigan sa katotohanan kung kasama mo ang Panginoon? Ano pang makikita natin dito? Pagkakaisa. Itong tatlong ito, nagkaisa sila sa kanilang paniniwala, kung ano yung tama, yun lang ang tama. Hindi sila yung, Shadrach, bahala ka na dyan, ha? Uy, Meshach, bahala ka na yan. Nagkaisa silang tatlo. At nakipagkaisa rin sila sa Diyos na kung ano yung kagustuhan ng Diyos, doon sila mamamalagi. Ang sabi ng, punta kayo ng Matthew 18. Matthew 18, tapos rin tayo. Matthew 18, verse number 19. I read for you 1 Corinthians 6, verse number 7. 1 Corinthians 6:17. But he that is going unto the Lord is one spirit. Napaka-importante kapatid na hindi lang tayo dapat yung nagkakaisa, kundi dapat tayo ay nakipagkaisa sa Panginoon. Kung ano yung sabi ng Panginoon, yun ang tatayuan natin. At hindi lang dapat tayo makipagkaisa sa Diyos, dapat sama-sama tayo dito. Diba? Kung gusto natin dito ay makapag-soul winning, magso-soul winning tayo. Tulong-tulong tayo dito. Ano po? At ang sabi rito ng Matthew 18 verse number 19, Again, I say unto you that if two of you shall agree on the earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of the Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So sabi rito ng Panginoon, kung merong dalawa na mag-agree, ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Makukuha nila kung ano yung gusto nilang hingiin. Sapagkat meron man dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Ano bang makikita natin dito? Katapangan at kabayanihan. Sina Shadrach, Meshach, and Abednego ay may katapangan na humarap at manindigan sa katotohanan. Ito yung problema ngayon eh. Marami na ngayon mga independent fundamental Baptists at hindi lang mga independent fundamental Baptists, mga churches ngayon na wala ng tapang. Wala ng tapang mangaral ng katotohanan. Wala ng paninindigan. Ayaw nila ng maraming basher, ayaw nila ng maraming magrarally sa labas nila dahil ayaw nila ng LGBT. Di ba? Ayaw na ngayon, marami na ngayon mga Kristiyano at mga churches ngayon na ayaw na manindigan sa katotohanan. Pero sina Shadrach, Meshach, and Abednego, at dito sa church natin, isa tong aral para sa atin na kailangan natin manindigan sa katotohanan. Ano po? Ano pa makikita natin dito? Kabayanihan sa pananampalataya. Talagang tinayuan nila kung ano yung tama. Ano po? Ang sabi ng 1 Timothy 6:12, 1 Timothy 6:12, Fight the good fight of faith, laid hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sign of God, who quickened all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kailangan natin manindigan. Ano? Ito yung pinakang pag-aaral natin mga kapatid. Kailangan nating tumayo. Kailangan nating manindigan kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Tayo po yung mukha, tayo po yung manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Dalangin po namin. I-bless niyo po ang aming pong second service. Tulungan niyo po ang bawat isa. Dalangin po namin na nakatulong po ang pag-aaral po nito. Purihin po kayo. Dalangin niyo po namin na next Sunday po. I-bless niyo rin po ang Daniel chapter 4 na aming pong pag-aaralan. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Mark. So, tayo po yung muling umawit. Kunin po natin ang ating hymnals at buksan sa page 44, page 44, Constantly Abiding, page 44. Constantly Abiding, page 44.
Say amen po kung ready na po ang lahat. Amen. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace that cannot take away. Through the trials of life, we surround like a cloud. I will be sad as longer to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Understand? All the world seemed to sing of a Savior and King when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art! Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Nonetheless, His treasure I have in a temple of clay, while He wrote His footstool I rode. God is coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. So ngayon po ay tapos na po ating first service. Break po muna tayo ng 5 minutes po.